Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ng mga taga Manila. Magandang araw po sa inyo, and I hope ito pong devotion na ito ay malaking tulong po sa bawat isa. Nautuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God. Yung pagiging manunubos ng Diyos, ito po ang pinakapundasyon natin. Matibay na pundasyon ng ating pag-asa. Kaya tayo punong-puno ng pag-asa dito sa mundo na to dahil alam natin na yung Diyos manunubos. Tinubos niya tayo at patuloy na tinutubos at patuloy na isinasaayos yung mundo ating ginagalawan. Now, reviewin lang natin itong series na ito. Nagsimula tayo sa creation. Lumikha ang Diyos ng tao, Adan at Eva. At ang intensyon ng Diyos ay dumami sila at punuin nila ang buong mundo ng mga bansa na sumasamba at dumadakila kay Yahweh. Now, ang problema, nahulog sila sa kasalanan kaya lahat ng mga bansa nagrebelde rin sa Diyos. Pero ang Diyos natin, He is the God of redemption. He is our Redeemer. Kaya hindi niya isinuko yung kanyang nilikha. Hindi niya sinuko yung laban. Hindi ka sinukuan ng Diyos, kapatid. Hindi tayo binitawan ng Diyos. Sa halip, gumawa siya ng hakbang, tubusin yung kanyang nahulog na lilikha, nahulog sa kasalanan. At yung redemption po, meron pong 4 na phases yan. Promise, beginning, growth, and completion. Ibig sabihin po, yung pagtutubos ng Panginoon, ipinangako na yan sa lumang tipan, sinimulan ng Panginoon Jesucristo ng first coming, lumalago sa kasalukuyan, ibig sabihin, yung mga nahulog na bansa, ipinangako ng Diyos na tutubusin niya, sinimulan niyang tubusin, patuloy na tinutubos, until someday, lahat ng mga bansa luluhod, sasamba, at magpupuri sa Diyos, at makukompleto yung proyekto ng Diyos na pagtutubos sa lahat ng mga bansa sa muli niyang pagbabalik. And then magkakaroon po ng resurrection, judgment day, and then papasok na po tayo sa perfection. Yung original na intention ng Diyos dito sa creation, mafulfill po sa perfection pag muli nang na-restore yung original na creation ng Diyos. So, yung Bible po, yan lang yung summary, the whole Bible, redemptive work of God. That's the whole summary of the Bible. Meron lang siyang 4 na phases. Creation, fall, redemption, and perfection. Yung redemption po, meron siyang 4 na phases din. Promise, nagsimula siya bilang pangako sa Old Testament. Katuparan sa New Testament, that's the beginning of redemption. Patuloy na lumalago ngayon, growth of redemption. And then completion of redemption, pang-4. That's the Bible. No? Full of hope. And I hope lalo po tayong lumalalim sa pagkaunawa po ng Biblia. Now, yung ating tatalakayin naman po ay magmumula po sa Luke chapter 17 verse 20 to 21. Ito yung mga Pariseo po rito ay kinakausap si Jesus. Meron silang tanong. Babasahin ko na lang po sa Tagalog. Sabi po rito, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. So that's the question. Isipin natin mabuti, si Jesus kausap yung mga Pariseo, mga Hudyo ito, no? Ang tanong sa kanya, Jesus, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? So that was the question. Now, sa atin po, sa panahon natin ngayon, maraming mga Kristiyano naniniwala na yung kaharian ng Diyos ay na-postpone. Ibig sabihin, dumating si Jesus, pero na-reject siya ng mga Hudyo, kaya yung paghahari ni Jesus sa mga Hudyo, na-postpone, no? Ang dinidil ngayon ng Diyos ay yung mga hintil, tayo, yung ibang mga bansa. Tapos yung paghari ng Panginoong Jesucristo, nilalagay nila sa future, sa second coming. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo, tsaka pa lang magsisimula yung kanyang paghari. No? Yung millennial reign, yung 1,000 years na paghari ng Panginoong Jesucristo. That's what they think. Pero hindi po yun ang makikita natin dito sa ating pag-aaralan. Hindi yun talaga biblical. Ang biblical, ang tamang paniniwala, ang tamang katuruan, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, walang postpone ng kingdom. Nagsimula na yung kingdom. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo rito, sumagot siya,
walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sabi rito ni Jesus Christ, at wala ring magsasabing narito na yung kaharian ng Diyos o naroon, ayun yung kingdom ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ganun eh. Pakinggan niyo po yung sagot ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ibig sabihin, it's present reality. Nagsimula na. Pero hindi mo pwedeng sabihin, eto yun, ayan yun, narayan, parating na. Bakit ganon? Bakit ganon ang sinasabi ni Jesus Christ? Ganon ang sinasabi ni Jesus Christ kasi yung kaharian ng Panginoong Jesucristo, kaharian ng Diyos, hindi yan political kingdom na parang Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. Hindi ganon eh. Kasi pag sinabi mong Kingdom of Saudi Arabia, citizen of Saudi citizen ka, meron kang passport, masasabi mo talaga ayan yung kingdom ng Saudi Arabia. Hindi ganun yung kanyang kaharian. Kaya masasabi natin na kaharian ng Diyos naririto na, pero hindi mo pwedeng sabihin parang katulad ng kaharian ng tao yan. It's the kingdom of heaven. Reality na ngayon, nagsimula na. Now, explain po natin mabuti. Ito po yung una nating katuruan. Sa mga talatang ito, Jesus did not say His kingdom will begin in the future. Sa mga talatang ito, hindi sinabi ni Jesus Christ na ang kingdom mag-start pa pagbalik second coming. No? Pangalawa, Jesus says His kingdom is a present reality. Yung kaharian niya, nagsimula na. Sabi dito, hindi mo pwedeng sabing, look, here it is, or there. For behold, the kingdom of God is in the midst of you. Nasa inyong kalagitnaan na. Or sa ibang translation, or sa ibang within you, or within your grasp. Ibig sabihin, abot kamay mo na yung kaharian ng Diyos. So, hindi siya na-postpone. Ito ay nagsimula na sa panahon pa lang ng Panginoong Jesucristo. Now, para po mas mabigyan ng linaw, ang point number 3 natin ay ganito. Jesus says in Matthew 13, His kingdom is like mustard seed and yeast. Ano ba yung mustard seed? Yung mustard seed, nagsimulang maliit. Okay? And later on, siya yung pinakamalaking halaman sa hardin. Sabi ni Jesus, that's the kingdom of God. Hindi siya na-postpone o ilalagay mo sa future, tapos instant malaking kingdom na. Sabi ni Jesus Christ, sa umpisa parang invisible yan, napakaliit niyan. Hindi mo masasabing, here it is, or nandito ng kingdom, naroon yung kingdom. Hindi, nagsimulang maliit yan. Like a mustard seed. Sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 13, yung kingdom of God is like yeast. Yung pampaalsa ng tinapay. Konting-konti lang yun, ihalo mo sa minasang tinapay, sabi ni Jesus Christ. Nandoon yun. Pero parang invisible pag nandun sa minasa until later on, makikita mo yung buong minasa umalsa. Ibig sabihin, yung yeast, nandoon na, kayang impluwensyahan yung buong minasang arena. So sabi ni Jesus Christ, para mas maunawa nating mga tao na yung kaharian niya, nagsimula na, pero hindi mo masasabing, andyan na biglang malaking kingdom. Hindi eh. It's a growing kingdom. Nagsimula siya sa maliit like a mustard seed, until someday siya na yung pinakamalaking halaman sa hardin. Nagsimula siyang isa siyang yeast, pampaalsa na hinalo sa minasa, na may impluwensya yung buong minasa. Kumbaga may impluwensya yung buong nilikha, yung buong mundo. So, masasabi natin na Jesus' kingdom is a present reality, and it started small, and it keeps growing. At makokompleto yan, masasakapan lahat ng mga bansa at the final coming when Jesus Christ returns. So, base sa mga talatang ito, yung kaharian ng Diyos dumating na. Kaya po ito po yung application number 1 natin. Do not believe in kingdom postponement. Kasi, sa totoo lang, ito yung maraming mga Kristiyano, and I think, unfortunately, majority, ang thinking nila, dahil hindi mo makita yung kingdom ngayon, hindi literally makikita mo si Jesus nakaupo sa trono niya sa Jerusalem, para sa kanila, sa future pa yung kingdom. Yung kingdom, naririto na, nagsimula na, and it's a growing kingdom. Hindi po totoo yung postponement, hindi na-postpone yung kaharian ng Panginoong Jesucristo.
Pangalawa po, na application natin, kung ang kaharian ng Diyos ay naririto na at tayo ay citizens of the kingdom, then be a visible manifestation of the kingdom. Maging visible manifestation of the kingdom tayo. Ano po ibig sabihin nito? Kung merong 10 politiko nandyan sa harapan mo, no? Andyan, namumuno sa bansa natin. Hindi mo makita yung kingdom. Kasi wala namang kingdom, parang kingdom of Saudi Arabia or kung ano saan mang kingdom. Pero makikita mo na pag ang isang politiko, sa 10 politiko na yun, isang politiko napakatino, no? Ginagawa niya yung kanyang trabaho bilang papuri sa Diyos. Yung tao na yun ay manifestation ng kaharian ng Diyos. Kung sa 10 relasyon, isa kang Kristiyano, no? May 10 mga mag-asawa dyan. Ikaw pinagbubuti mo yung marriage mo. Pinagbubuti mo talaga. Talagang pinaghaharian ka ng Diyos at dinadala mo yung paghahari ng Diyos sa iyong marriage. Nagiging faithful ka. Inaalagaan mo yung asawa. Nagiging Christ-centered. Si Jesus ang nagiging sentro ng iyong marriage. That is a visible manifestation of the kingdom. Hindi nakikita ng tao yung kingdom mismo eh. Pero yung manifestation, nakikita niya sa pamamagitan ng church, sa pamamagitan ng mga taong nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya point number 3 is very similar to point number 2. Act as a citizen of the kingdom of heaven. Sabi po ni Apostol Pablo, our citizenship is in heaven. Hindi ibig sabihin, pag pumunta tayo ng langit, tsaka pa lang tayo magiging citizen. No? Ngayon pa lang, citizen na tayo ng kalangitan. At yung kalangitan, bumababa dito sa mundo para sakupin yung lupa. At tayo, citizens of the kingdom. Ang asal po natin, dapat pang kingdom. Kingdom culture. Ang langit po, merong sariling kultura. Ang relasyon sa langit, maayos. Dinadala din natin yun sa lupa. Pag pangit ang relasyon mo dito sa lupa, pangit ang relasyon mo sa mga kaibigan mo, sa boss mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, hindi po kingdom culture yan. Hindi po kultura sa langit yan. Ang relasyon sa langit, ang kultura sa langit, ang relasyon maayos. Kapag nakita mo hindi maayos yung buhay mo, yung relasyon mo, yung mga nangyari sa buhay mo, kailangan maibaba yung kaharian ng Diyos sa iyo. At pagharian tayo ng Diyos at maayos yung ating mga buhay. So, parte po yan ng acting as citizens of the kingdom of heaven. We bring heaven down. We bring the cultures of heaven here on earth. Parte po ito ng ating panalangin na, Father, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang gusto natin, yung kalooban ng Diyos ay nagaganap sa ating mga buhay kung paano ang kalooban ng Diyos ay nagaganap sa langit. So, para po sa ating discussion, why is it important to bring the culture of heaven here on earth? Kung ang kaharian ng Diyos nagsimula na lumalago, dapat yung kultura ng langit lumalago rin sa ating mga buhay, no? So, maganda pong i-discuss tong tanong na to eh. Why is it important to bring the culture of heaven here on earth? Kung may kaayusan sa langit, bakit kailangan may kaayusan din sa buhay natin? Kung mayroong pagmamahalan sa langit, dapat mayroong pagmamahalan din sa atin. That's the kingdom of God coming down here on earth. That's the will of God happening here on earth as it is in heaven. Sasagutin, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done in my life, in my relationships, and work according to the culture of heaven. Please enable me to live and act as a kingdom citizen, even here on earth. In Jesus' name. Napakaganda pong panalangin, no? Isama natin to sa ating mga panalangin. Kasi kung ang kaharian ng Diyos hindi na-postpone, sa halip nagsimula na at binabago ang mundo,
yung pagbabago rin natin hindi po napopospon. No? Hindi na delay ang pagbabago natin. Ngayon pa lang binabago tayo araw-araw. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay patuloy tayong sinasakop, binabago, at ginagawang mabuting citizen ng kaharian ng Diyos. So isama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa ating sponsor, katuwang, ngayong umaga, si Sister Gloria. No? Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating ginagawang ministeryo tuwing umaga. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, ipaalam nyo po sa comment section right below this video. And please, don't forget to share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga, alas 5 po. Dito pa rin sa ating 5 a.m. Daily Devotion.